Sunday morning, June 8, 2025. Ito ay Nasugbu, Tagaytay Road. Grabe yung fog. 7 a.m. ng umaga pero parang gabi. Kapal ng fog. Challenging kapag ganito ang panahon na tayo ay nagda-drive. Tayo ay nasa Cavite, Alfonso, papunta ng Tagaytay ang daan na ito. Kaya tinatawag itong Nasugbu, Tagaytay Road. At napakadami ng fog na ating nakikita. Palagi tayong mag-iingat kapag ganito ang panahon, ganito ang daan. Umaga na parang gabi. Yung ibang mga nakakasalubong natin ay naka-open yung kanilang ilaw. Yung iba naman ay hindi. Pero mas mainam na i-open natin ang ating ilaw para sa visibility. Tinatawag ding Aguinaldo Highway ang daan na to ng Nasugbu, Tagaytay Road. Ang ating destination ay Magallanes, Makati. At mula dito sa Cavite, Alfonso ay pupunta tayo ng NCR. Itong kantong to na kakaliwaan ng owner type jeep ay papunta ng bayan ng Cavite na ang pangalan ay Magallanes. Pero yung pupuntahan natin, Magallanes, Makati. Bible verse of the day tayo sa Book of Proverbs chapter 3 verse 5 and verse 6. Sabi sa King James Version, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Sa ating wika, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So napakahalaga na tayo po ay nagtitiwala sa Diyos buong puso, lubusan tayong manampalataya sa ating Panginoon. Kung meron man tayong mga kakayahan, meron mang mga talino, huwag nating aasahan. Ang Diyos pa rin ang lagi nating asahan. At ang ganda ng pangako ng salita ng Panginoon. Kapag ang Diyos ang ating pinagtiwalaan sa lahat nating mga gawain, o sabihin na natin minsan may mga alalahanin, ang gagawin ng Diyos sa atin, siya ang papatnubay sa atin at tutulungan tayo ay i-guide ng Panginoon sa mga landas na ating tatahakin. Kagaya ngayon na tayo ay nagda-drive, tayo ay nagtitiwala sa Diyos ng buong puso at ang Diyos ang nag-guide sa atin. Maraming salamat. Yan ang salita ng Diyos sa umagang ito. Simula sa boundary ng Nasugbu, Batangas hanggang sa Tagaytay Circle, meron itong 23.1 kilometers. Bahagi ng Alfonso, Cavite ang ating kahabaan na dinadaanan, at maya-maya ay sa may crossing naman ng Mendez, at pagkalagpas doon ay malapit na ang circle ng Tagaytay City. Pero syempre tayo ay dediretso ng NCR dahil Makati ang ating pupuntahan ngayong araw na ito. 4 minutes and 38 seconds na yung ating tinatakbo, pero ganito pa rin yung panahon, makapal yung fog. Ayan yung ibang mga nakakasabay na kasalubong natin, nakailaw talaga yung headlight nila. Yung
yung mga nakamotor na nakakasabay naman natin, mga naka-jacket, halos sila nagpapakita na talagang malamig yung panahon dito. Pero ang aga pa, pero ayun nga, madilim pa rin sa lugar na ito. So ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Nasugbu Tagaytay Road, sakop ng Alfonso, Cavite. Sa gawing kanan, dito natin makikita yung Taal Lake at Taal Volcano. Pero ngayon kapag ganito ay hindi siya makikita. Kapag malinaw ang panahon, walang ganitong fog, magandang tingnan, pasyalan ang Taal Lake at magandang makita yung Taal Volcano. So dito, ito yung palengke na maraming nagtitinda ng mga baka, kambing, ayan. Tapos dito sa bandang unanan, to sa kaliwa, ito yung papasok ng sentro ng Alfonso, Cavite. So nakalagay dun yung Welcome Alfonso doon sa arko na nandun sa kaliwang bahagi. Bandang unahan naman ito ay makikita natin kung ano yung update doon sa ginagawang bridge sa Nasugbu Tagaytay Road na hindi nadadaan sa crossing ng Mendez. So bandang unahan pa yun. Palagi tayong mag-iingat sa ating mga pagdadrive. Lagi natin i-check ang ating mga ginagamit na sasakyan. Yung mga basic, check lagi natin ang battery, mga ilaw, ang mga langis, tubig, ang brake, at yung gauge ng gulong. At syempre yung ating katawan, lagi natin i-condition. Kapag nakaramdam ng pagod, ng antok, hanap agad ng ligtas na lugar, karaniwan gasolinahan. Kapag nakapagpahinga na, nakaidlip na, tsaka magpatuloy sa pag-drive. Lalo na kapag ganito ang panahon, yan, medyo struggle talaga kasi umaga pero grabe yung ulap, mga fog, hamog, ayan, tas may paunti pang ambon. So lagi tayo mag-ingat kapag ganito yung panahon sa mga kalsada na ating nadadaanan. So kailangan nating gumamit na rin ng wiper dahil may mga ambon na rin dito sa lugar nito. Maraming salamat sa lahat na mga nanonood sa ating channel, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share, at sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat. 5 months na yung ating channel. Nawa ay nakakatulong din tayo sa mga nagta-travel, sa mga dadadaanan natin, na nakapagbibigay tayo ng mga situational update. Sana ay makatulong din doon sa mga nagda-drive, nagta-travel na nabibigyan natin ng guide, halimbawa sa mga daan na ating nadadaanan. So malapit na tayo sa ginagawang page na itong daan na to ng Nasugbu Tagaytay Road. At ginawa yung bridge na yon para yung mga dadaan dun sa crossing
ng Mendez ay doon sila sa ilalim dadaan, tapos yung mga hindi naman dadaan doon ay makakadiretso na. So malaking bagay yon, iwas traffic at bawas volume ng sasakyan doon sa ibaba. May mga part dito na yung lane dalawa, tapos meron din na single lane lang. Kaya talaga dapat kapag hindi natin kabisado yung daan ay huwag tayong magpapabilis ng takbo. Siyempre kahit kabisado naman yung daan, dapat tamang bilis lang ng takbo yung gagawin ng nagdadrive. So ito na yung bridge, ayan, ito yung dulo, ayan. At kita natin yan, may mga latag na at nilalagyan na rin ng bakod. So pagkatapos siguro nung flooring, yung bakod naman, ayan, halos may forma na lahat yan, no? May tulay na, may flooring na, halos kompleto na. Ayan, malaki na yung nagagawa dito kasi nung mga nakaraan may hukay pa. Pero ngayon yan halos naka-forma na sa taas. Siguro konti na lang panahon at magagamit na tong tulay na to. Dito ay medyo maraming lubak-lubak kaya dahan-dahan lang tayo dito. Iwasan natin yung malalaking lubak. Ayan, pansin natin sa ating taas. Ayan yung tulay. Hanggang dyan ay nakaayos na rin siya. Oh. So, nandito na yung crossing ng Mendez. Yung papasok ng Mendez. Ang Mendez ay isang bayan din ng Cavite. So, magkasunod lang yung Alfonso at saka Mendez. Kaya lang, pasukin yung Mendez. Kung yung Alfonso kanina ay pasukin, itong Mendez ay pasukin din. So, ito yung kanto niya sa gawing kaliwa. Ayan. At yan yung tulay sa taas. So, kung hindi naman tayo dadaan dito sa crossing na to, kaya ginawa siguro yung tulay na to para yung mga tutuloy lang ng Batangas o vice versa, tutuloy ng Tagaytay, hindi na dadaan dito sa ilalim. So, ayan, halos okay na. Oh. Konting-konting panahon na lang at madadaanan na yung tulay na to. Sana kapag okay na yan ay makapag-video ulit tayo na makadaan naman tayo dun sa tulay. So ito ay halos sakop na ng Tagaytay. At marami pa rin fog. So merong isang crossing doon sa gawing kaliwa. Itong diretsyo na to, ito yung papunta ng Tagaytay Circle. At kapag nakarating tayo ng Tagaytay Circle, ang daan na to ay magiging pangalan naman ay Tagaytay Santa Rosa Road. So yung kahabaan ng galing ng boundary ng Nasugbu ay Nasugbu Tagaytay Road. Pero pagdating natin ng circle ay Tagaytay Santa Rosa Road naman siya. Kaya maraming pasyalan dito. Kapag may nakakasabay tayo na ganitong truck, huwag tayong masyadong didikit. Kaya minsan ginagawa ko ay nag-overtake na kasi mas maganda yung hindi ka dumidikat sa mga truck. Medyo
lumilinaw na yung panahon dito pero may mga fog pa rin. So talagang ano pa rin siya, marami pa rin fog, mga nakailaw pa rin yung ibang mga nakakasalubong natin. Kasama ko ngayon ang aking bunsong anak. Ayan, sa gitnang bahagi. At nakahiga siya kasi antok na antok, natutulog. Sabi ko sa kanya ay gamitin yung seatbelt. Mahimbing yung tulog. Mamaya pagising yan pag malapit na sa aming pupuntahan. Maganda yung mga fine tree dito. Tapos may mga building na matataas din dito sa lugar nito. Kapag ganito yung lane, white broken lane, so ibig sabihin yan ay pwede tayong mag-change ng lane. Pero kapag solid white lane ay hindi pwede. Malapit na tayo sa circle. At sa 23.1 kilometers na ating tinakbo ay 17 minutes na yung ating nagamit. O dun sa 23.1 kilometers na ating tatakbuhin ay naka 17 minutes na tayo. Medyo mas maliwanag na dito kumpara kanina sa mga nadaanan natin. Parang pawala na yung fog. Malinaw na siya. Ayan, medyo okay na nga. Parang sa lugar na to, ayan, wala na yung fog, pero may paambon, maambon-ambon dito. Okay, nakalagpas na tayo sa maraming fog. At ngayon, maliwanag na yung paligid dito. So, i-off ko na yung ating headlight. Ito na yung Tagaytay Circle. At ito, pag may tumatawid yan, pagbibigyan natin. So ito na yung Tagaytay Circle at isang ikot lang tayo dito tapos kanan kaagad. Ito naman yung Tagaytay Santa Rosa Road. At ito, dire-diretso lang din to. Meron lang itong traffic light na dadaanan tayo mamaya. Pangalawang traffic light yata yun. Kakaliwa lang tayo doon at pag nakakaliwa tayo, dire-diretso na rin. Tapos papasok tayo mamaya ng Halax para mas maging mabilis yung ating travel.
So 19 minutes yung ating tinakbo galing doon sa boundary ng Nasugbu, Cavite, yung Tagaytay Nasugbu Road. So 23.1 kilometers tinakbo natin ng 19 minutes. At ngayon tingnan naman natin kung ilang minuto natin mabubuo o ilang oras natin mararating ang Magallanes, Makati. Dalawa naman yung lane dito sa lugar na to at pwede tayong mag-change lane dito kasi broken lane naman yung white lane. Masasabi natin na normal na yung panahon. Ayan, wala na yung fog. So, mas malinaw yung ating nakikita. Unlike kanina na talagang medyo challenging. Gumamit pa tayo ng headlight. Ito yung unang traffic light. Meron ditong Starbucks sa gawing kanan. At nilagyan na to ng traffic light siguro para mas maging safe na yung pagdaan dito. Kasi pag walang traffic light ay minsan kapag hindi nagkakabigayan ay nagiging cause din ng aksidente. Pero kapag may traffic light, karamihan sumusunod din sa batas ng traffic. So yung susunod na traffic light, dito tayo kakaliwa. At kapag nakakaliwa ay dire-diretso na yon hanggang papasok na ng Calax. Muli tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating channel, sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga nag-like, sa lahat ng mga nag-share, at sa lahat ng mga nanonood ng ating channel. Maraming salamat at nawa tayo po ay patuloy na makapaggawa ng mga video may bahagi po natin. So ito may mga signage naman dito, to flex, naka-arrow yung kaliwa at dito ay may traffic light. So dito na tayo kakaliwa. At kapag nakakaliwa na tayo dito ay dire-diretso na lang to. Minsan yung mga traffic light ay hindi gumagana, kagaya nito. Kapag ganito ay tiyempuhan, bigayan. So nasa Tagaytay pa rin tayo at maya-maya ay dadaan naman tayo ng ilang bahagi na sakop na ng Silang Cavite. Kasi after ng Tagaytay, Silang Cavite, tapos kapag diniretso yung daan na to ay Santa Rosa, Laguna. Pero since mag-expressway nga tayo ay doon tayo dadaan mamaya sa Calax o yung Cavite, Laguna Expressway. Maraming mga tindahan dito ng mga bulaklak, ng mga prutas, ng mga pasalubong. At meron na rin ditong McDonald's. Ayan sa gawing kanan.
Maganda na rin yung daan dito, napalawak na rin. Halos tagdalawang lane na magkasalubong. At maraming mga progresong ginagawa sa mga karamihan ng mga kakalsadaan ngayon. Pagdating sa pagpapalawak, maraming mga kalsada ang pinapalawak talaga. Dito sa bandang unahan, meron lang ditong sharp curve at pagdating dito ay ingat lang tayo kasi medyo sharp nga yung kurbada. Ito yung kurbada natin. After naman ito ay ayan, halos dire-diretso na. So kung pupunta kayo ng Santa Rosa, Laguna galing ng Tagaytay, ito yung pinakamagandang daan. Kaya nga tinawag to na Tagaytay Santa Rosa Road. May mga intersections lang din dito at kapag may mga nadadaanan tayong ganyan, ingat lang din tayo lagi, maging alisto. Meron na tayong mahigit 100 na-upload na mga video at may mga tutorial tayong naunang mga nagawa tungkol sa paglilinis ng air cooler. So kung meron kayong mga air cooler at medyo humina na yung lamig, pwede nyong i-search yung air cooler cleaning. Kahit yung simpleng paglilinis ng electric fan ay ginawa natin ng video. Tapos kung meron naman kayong motorsiklo, simpleng gawa na nagpintura ako ng steel rim ng Badja 100. Tapos yung simpleng pag-change oil, ayan, ng City Badja 100 ay nag-upload din tayo ng video. Kaya kung may mga gamit kayong ganon, tapos kailangan nyong gawin, pwede nyong i-search dito sa ating channel ng Pinoy TV at makita nyo yung mga tutorial, mga DIY at karamihan naman ay ganitong mga travel. So meron tayong mga nauna pang mga video na tayo ay nag-travel ng ilang bayan ng Batangas, nag-travel tayo ng Calamba, Laguna, papunta ng Manila, travel tayo ng ilang bahagi ng Bulacan, ayan, tapos within Metro Manila, so may mga travel tayo doon. At yung isang medyo mahaba-haba nating travel na na-upload ay yung sa Tarlac, papunta ng Valenzuela. So bawat travel natin, meron tayong mga update na nasasabi kung may nakikita tayong mga dapat isabi sa mga sitwasyon ng mga daan na ating mga nadadaanan. At lagi din tayong nagbibigay ng mga tips sa mga lugar na ating nadadaanan. So marami na po tayong mga video, more than 100 na. Kasama na rin doon yung mga short video. So yung mga short video po natin ay makukuhaan din natin ng aral.
At karamihan dun sa mga short video ay kasama dito sa ating mga travel. So maliwanag na yung panahon ngayon at mag-add lang ako ng diesel kasi kakapusin na sa tingin ko yung diesel nito. Morning po. Diesel, Brad? Utang po. 1,000 lang. Sir, pasuyo po pa po. Tama. Diesel po. Sir, application. Points. Oh. Hangin sa gulong, windshield. Ano po? Wala yung card ko. Okay na po. Babayad do. May apps po kaya? Hindi ko makita yung card ko. Okay lang? Resibo po. Resibo lang. Sige po. That's it, sir. Thank you. Okay, nakapag-gas up na tayo at tuloy na tayo sa ating travel. So yung kasama ko ay mahimbing pa rin. Ayan, at hindi niya namalayan na nag-stop at nagpagas. So tuloy na tayo. Ito yung Tagaytay Santa Rosa Road. At kapag dinire-diretso nga to, syempre ang tagus nito ay Santa Rosa, Laguna. Pero maya-maya ay papasok tayo ng expressway, ang Cavite Laguna Expressway. Tapos ang labas naman noon ay sa Mamplasan. So mula doon sa Mamplasan ay papasok naman tayo ng Islex northbound. At yun, dire-diretso na tayo pagdating natin. So ayan, maganda na talaga yung panahon, no? Malinaw na. So yung fog lang na nadaanan natin kanina ay doon sa Alfonso, Cavite hanggang bago sumapit ng circle ng Tagaytay. So yan, may widening din dito pero may mga lugar pa na hindi pa na widening. Kaya ingat din dito sa lugar na to kasi kapag
Bulaga ay yung lane na dalawa nagiging isa. Lagi din tayong maging defensive driver. Minsan may mga nakakasabay tayo, nakakasalubong na iba yung sistema nila ng pagmamaneho. Mas mainam na laging mag-ingat. Kapag ganito na may humihingi ng way, pagbigyan lagi natin. Kasi kung tayo naman siguro ang nasa ganyang kalagayan ay pagbibigyan din tayo. So yung daan na to may mga part pa rin talaga na ginagawa pa rin. Pero may mga part na okay na yung widening at nadadaanan na halos. So ito ay sakop ng Silang Cavite. Malaki na yung pagbabago ng kalsada dito dahil sa widening. Ayan, ang ganda na. Pero yun nga, may mga parte pa rin na hindi pa tapos gawin yung iba. Pero kapag natapos na yan lahat ay mas maganda ng daanan. Pag ganitong maaga pa ay halos konti pa lang yung mga nagbibiyahing mga sasakyan. So dito ayan may mga part na may island. So ito yung, kung hindi ako nagkakamali, ito yung PNPA, Philippine National Police Academy. Sa bandang unahan nito ay mayroong traffic light at doon tayo papasok ng Calax. Ayan, naging 2 lanes na lang dito sa part na to. Kanina 4 lanes na, pero ngayon dito ay 2 lanes na lang. Pero paglagpas natin yan, ito, nagiging 3 lanes naman. Dito sa gawin natin ay 2 lanes. So, nandito yung widening, ayan. Sa kabila, meron na ring widening. Tapos dito, wala ulit. So, putol-putol pa yung, yung mga upgraded na mga kalsada dito. Hindi pa siya talaga maayos lahat. Marami pang ginagawa dito sa lugar na to. Kaya yung isang short video natin, gabi tayong dumaan dito ay merong poste doon sa gitna ng right lane doon sa kabilang side. Ayan, isang lane ulit. Sa kabila naman, 2 lane.
Tas dito, ayan, 2 lane na din. Sa kabila naman ay pabali-baliktad, pa iba-iba pa. So talagang hindi pa siya tapos na proyekto. Pero sana matapos na to para mas makita natin yung mas magandang daanan. So time check tayo, 40 minutes na mula nung tayo ay nag-start kanina ng ating travel doon sa boundary ng Batangas and Cavite. So panigurado na mahigit 1 oras yung magiging buong travel papunta ng NCR. May mga tindahan ng halaman dito sa gawing kanan. Sa mga plantitas, yan, pwede kayong makabili dito sa lugar na to, sa gawing kanan. Ayan, nakita natin marami ng mga pasaherong naghihintay. So, ibig sabihin maya-maya ay malapit na yung rush hour. Kaya kapag rush hour, biglang dumadami na yung volume ng mga sasakyan. Ayan, hilera yung mga tindahan ng halaman dito sa lugar na to. At malapit na tayo sa entry ng expressway. Tiyaga lang lagi kapag tayo ay nagda-drive. Ayan, kapag nainip tayo ay hindi maganda yung naiinip. Tiyaga lang. Parang mas maganda yung daan dito ngayon. Ayan, no? Mas malawak na, tapos mas malinis. Parang tapos na yung widening dito sa area na to. Kaya lahat ng lane ay nagagamit na. Meron ulit island dito sa pag-akyat na to. Paglagpas naman ng konti ay wala na ulit island. Ang daming fine trees sa gawing kanan. Ayan, ang gaganda. Sunod-sunod sila. Nakita na natin dito ang signage ng entry ng expressway. Kaya medyo malapit na. Ang pinaka-landmark natin ay traffic light. At kapag papasok tayo ng expressway, dito agad tayo sa gawing kaliwa. Kasi yung gawing kanan ay padiretso sila ng Santa Rosa. Ayan, sana matapos na yung ginagawang project na to ng kalsada para madaanan na ng mga motorista yung mga lane na ginagawa. So kung hindi ako nagkakamali ay malapit na ito sa traffic light. So ito na yon.
may naka-stop na to, may naka-arrow ng left. Okay, ito na yan guys, yung traffic light. So, mula dun sa PNPA ay wala namang ibang traffic light na madadaanan. Kaya hindi tayo maliligaw kung tayo ay galing ng Tagaytay tapos papasok tayo dito sa Calax. Kasi ito lang yung traffic light na unang madadaanan kung galing tayo dun sa PNPA. Siyempre, kapag ganitong traffic light, dito natetest din yung ating mga patients. Siyempre, ito, naka-go na. So, go na tayo. Parang wala pang 1 minute yung time na binibigay dito sa turning left. Pero nakaabot naman tayo. At ito na yung Calax. So, entry lang tayo dito. Ang toll dito, ang singilan dito, ang RFID na ginagamit dito ay ang Easy Trip. So yung Easy Trip ang ginagamit dito. Doon sa Cavitex, Easy Trip din yung ginagamit. Doon sa C5 extension, Easy Trip din ang ginagamit. Pero sa SLEX, sa MCX, sa Star Tollway, ang RFID na ginagamit doon ay AutoSweep. So dito, ang pag-read dito, ang i-read dito ay ang Easy Trip. So may load pa naman yung Easy Trip na ginagamit ko at okay naman, dire-diretso dito sa area na to. So walang bumababang bumper doon kasi passing through lang doon sa pagpasok na yun. Mamaya ay maglo-load lang ako ng AutoSweep kasi kulang na yung AutoSweep na load nito. Pero doon na sa paglagpas ng Mamplasan, may mga stall naman na pwede akong mag-load. Kasi nahihirapan yung GCash, kahit yung bank transfer kahapon, kagabi nagtatry kami na makapag-load. Pero hindi kami makapag-load. At sabi ng nasa toll booth ay nagkaroon daw ng problema yung system ng AutoSweep. Kaya bago ako mag-exit mamaya ng SLEX ay papakarga muna ako ng maglo-load muna ako ng AutoSweep. So ito yung Calax at dire-diretso lang to hanggang Mamplasan. Ang speed limit dito ay 100 kph. At kapag medyo mabagal yung takbo, dapat nasa gawing kanan. So lagi namang ang gawing pinakakaliwa, ito yung overtaking lane. So gawi lang tayo dito sa pinakakaliwa. Pero syempre kung may mag-overtake sa atin ay lilipat tayo sa gawing kanan.
Medyo konti pa rin lang yung mga sasakyan na mga nakakasabay natin. Madalang pa. Dito may mga exit din na mga madadaanan. Pero tayo dire-diretso lang at kaya dito tayo sa gawing kaliwa na to. Mamaya-maya ay nandito yung toll plaza sa bandang unahan. So napakalaking bagay nito sa mga nag-travel galing ng Cavite papunta ng Laguna. Kaya tinawag itong Calax kasi ang ibang entry exit nito ay nandoon sa Aguinaldo Highway. So karamihan naman ay sakop ng Silang Cavite. Yung ibang part ng Cavite ay ng Silang papunta doon sa sentro ng bayan, yung iba ay papunta doon sa Tagaytay, Santa Rosa Road. So maraming mga exit at entry point. Pero ang pinakadulo dito sa malapit sa SLEX ay ang Mamplasan. Ito na ang toll plaza. So napakabilis lang ng ating travel. At hindi naman kamahalan ang pagdaan dito. Kung galing ng Aguinaldo Highway, parang 80 pesos lang or mahigit ng 82, 83, mga ganun lang. Tapos galing ng Santa Rosa, Tagaytay Road, ay mababa lang din yung singil nila. So, meron lang bahagyang curve dito at mamaya ikot lang din tayo sa circle. Tapos pagkaikot natin, tawid tayo ng tulay at papasok na tayo ng SLEX. So ayan, talagang malinaw na yung kapaligiran. Maliwanag na yung kapaligiran natin at hindi kagaya kanina sa naranasan natin sa Alfonso, Cavite papunta ng Tagaytay na talagang napakakapal ng fog na aakalain natin gabi pero umaga na. So ito yung circle dito, nag-uugnay ng Calax o yung papasok ng Calax, palabas ng Calax. So yun yung pinaka exit point at entry point naman doon sa kabila. So ikot lang tayo dito, merong pangalawang street yung papasukan natin. Dito may unang kanto pero hindi tayo dyan papasok. Dito tayo sa pangalawa. Ayan. At meron ditong tulay. Ang ilalim nito ay SLEX na. So north and southbound yan ng SLEX. Kaya tayo ay sa gawing northbound. Paglagpas lang natin dito sa tulay na to, gawin na agad tayo ng kanan. Kasi kapag nakalagpas kayo ay malalagpasan nyo yung entry ng expressway. Ayan, pagbaba dito, gawin na kaagad sa kanan. Ayan, pagkanan naman dito, papasok na ng SLEX northbound. At yung toll plaza dito ay ayan, yung iba ay parang pass-through. Yung iba ay nire-read din. Yan. Kapag may ETC tayo o may RFID yan, so nakikita yung balance natin magkano. At yan.
kulang na yung balance sa tingin ko. Kaya sabi ko nga kanina, dadaan ako sa boot ng auto sweep para masiguradong mas madaling malagyan ng load ang RFID ng auto sweep. So yung Easy Trip meron pa namang load, pero ito talagang auto sweep kailangan na kasi hindi na kaya ng balance. So meron ditong gasoline station at pasok lang tayo, tapos hanapin ko yung boot ng auto sweep dito. So Shell gasoline station. At tanong na rin ako sa mga nandito para sigurado. Bossing, saan nakakapag-load ng RFID? Ayun sir, kung sa gitna. Hindi, kulay green sir. Kulay green? Yung green yun sir. Okay, thank you. Okay, salamat. At mabait naman yung na pagtanungan natin dito yung crew ng gasoline station. At bandang gitna daw. So yung kasama ko tulog pa rin. Maya? 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 Maya, maglo-load lang ako ha. Dito ka lang. Hindi ko na i-off yung makina. I-off ko pa. Dito ka lang ha. Nakalak ba yung pinto mo? Okay na guys, nakapagpa-load na ako ng RFID sa AutoSweep. Meron naman akong duplicate ng susi, kaya hindi ko na enough yung engine. At yan, panatag na yung loob na kapag dumaan ng exit ng expressway ay wala nang magiging aberya kasi okay na yung load. Ayan, salamat sa napagtanungan na mabait. Salamat dun sa nag-aasikaso ng paglo-load ng AutoSweep. At sabi nga din doon ay nagkaroon ng pag-down ng system ng AutoSweep kahapon. So ngayon okay naman na daw. Ayan, labas na tayo nitong
area na to at pasok na ulit ng expressway. So going Makati na tayo at naka 1 hour na yung ating travel. So tama yung estimate ko na mahigit 1 hour yung magiging travel galing doon sa boundary ng Batangas, Cavite. So dito ay ingat tayo sa paglabas kasi yung gawing kanan may mga lumalabas din dyan. Tapos dito papasok na ng expressway ay mas ingat tayo kasi mabibilis na yung mga nasa loob ng expressway. So yung pasok natin dito ay tiyempuhan at kapag naka-tiyempo tayo, pakonti-konti gagawin tayo dito sa bandang gitna ng konti. At kung kaya natin na mag-overtake na merong 100 kph na takbo, so pwede nating gawin yun. Ayan, ingat tayo kapag nandito sa expressway. So yung pinakakaliwang bahagi na yan, yan talaga yung overtaking lane. Kung overtake tayo, dyan tayo dadaan. Pero kung hindi tayo overtake at mabagal yung takbo natin, dito sa mas gawing gitna ng konti. Ayan. So yun yung ginagawa ko kapag naka-overtake ako tapos dito sa lane na to ay hindi naman madami yung nandito. Yung ginagawa ko, bumabalik ako dito pagka-overtake ko. Kasi overtaking lane talaga to sa pinakakaliwa. At kapag may nasa unahan ako sa lane na to na medyo hindi mabilis yung takbo, so titsyempo ulit ako na mag-overtake sa gawing kaliwa. Pero kung ganito naman na ayan, maganda naman yung takbo dito, okay lang dito magstay. Pero kung ang speed ay nasa 60, ang pinapayo ay dun sa pinakagawing kanan, doon manatili. So hanggat maaari ay mini-maintain ko kung halimbawa mag-overtake ako ay nasa 100 kph lang din yung speed ko. At hanggat maaari hindi ako naglalagpas ng 100 kasi ang talagang sinasabi dito sa mga signage ay 100 kph. Yun yung maximum. At dito sa part ng San Pedro Laguna, meron ditong magandang balita na yung northbound ay inilagyan na nila ng exit. Kasi matagal ng panahon na walang exit ang San Pedro kung galing ng Calamba o northbound. Pero kung galing ng Manila, ng southbound naman, merong exit yung San Pedro. Kaya lang yung itong ang northbound, wala yung exit, matagal na. Kaya siguro ginawa na nilang project na nilagyan nila ng exit yung northbound ng San Pedro Laguna. Pero kung di ako nagkakamali, hindi pa siya operational. Pero malapit na siguro. Grabe yung ginawa nung van driver, umovertake dito sa atin, tapos
pumunta dun sa kanan. Parang hindi maganda yung ano niya. Ginawa niya yun ah. So ito yung pabrika ng Alaska, yung nasa gawing kanan natin. At sa bandang unahan niya, nandyan yung ginawang exit ng San Pedro Laguna. Yan mapapansin natin yan sa bandang unahan. So kung exit yan, syempre meron din yung galing ng San Pedro na papasok dito sa expressway. So yan yung bandang unahan na yan. Ayan, kung napapansin nyo. At yan naman, yung sa gawing kanan na yan, yan yung paakyat ng Susana Heights. So, Muntinlupa na yung exit na yun. So, meron tayong dalawang option. Papunta ng Makati. Pwedeng mag-Skyway. At pwedeng dito lang din sa baba, dito sa SLEX. So since na Magallanes, Makati yung pupuntahan natin, ay dito lang tayo mag-stay sa baba. Kapag ganito na medyo hindi mabilis yung nasa lane natin, dito lang ako tsumitsyempo na mag-overtake at gumamit dito na sa overtaking lane. Pero kapag nakapag-overtake na at medyo maluwag naman dun sa kabila, so bumabalik ako dun sa lane. Ito may mga broken lane at may mga solid white lane. So kapag nag-e-exam ng LTO para sa licensing, minsan kasama to sa mga tanong. So yung broken white lane, pwede kang mag-change lane dyan. Pero kapag solid yung white lane, hindi pwedeng mag-change lane. Ibig sabihin, mag-stay ka dun sa loob ng lane na yun. Pero minsan tinatanong ko bakit yung sa Skyway, puro solid lane, hindi broken lane. Tapos, nakakapag-change lane yung mga sasakyan. So, kung alam niyo yung sagot doon, comment down below. Hanggang ngayon, tanong ko pa rin yun. Wala pa akong malinaw na nakukuhang sagot. Bakit yung Skyway, puro solid white lane, walang broken lane, pero nakakapag-change lane? Ito, Muntinlupa, Alabang. At yung Skyway, yan, nasa kaliwat kanan natin. Ito ang kahabaan ng SLEX. Ang ilalim nito ay Alabang.
So medyo mahaba din yung tulay na to. At kapag nakalagpas tayo dito sa Alabang, ang exit na susunod ay Sukat. At yung Sukat ay nahahati sa dalawa, Sukat Muntinlupa at Sukat Parañaque. So kapag nag-exit ka dyan sa unahan ng Sukat tapos gagawing kanan ka, sakop yun ng Sukat Muntinlupa. Tapos pag nag-exit ka at gagawin ka naman ng kaliwa, Sukat Road papunta ng yun naman ang sakop ng Sukat Parañaque. So medyo malapit na tayo sa ating destination. Pagkatapos nitong Sukat exit, susunod naman yung Bikutan. Tapos susunod yung C5 exit. Tapos yung Nichols exit na. So medyo malapit na. Tayo, maganda na yung panahon. Ayan, ito, pansin natin, puro yellow, solid lane, tsaka white, solid lane. Tapos dito naman, broken lane na ng white. Ayan. So ayan na yung exit ng Sukat sa gawing kanan. Diretso lang tayo dito. Yan yung paakyat ng Sukat exit. Sunod na exit nito ay Bikutan, Parañaque. Ito na yung susunod na exit, ang Bikutan sa gawing kanan. Pero diretso pa rin tayo. Tapos yung susunod na exit ay C5. Puro gawing kanan yung mga exit. Pero pagdating ng Nichols Plaza ay yun na yung pinakadulo ng SLEX.
Ayan yung exit ng Bikutan. Yung gawing kanan na yan. Sa gawing unahan naman ay nandyan yung C5 exit. Ayan yung exit ng C5 sa gawing kanan na yan. Ayan, tapos yung diretsyo na to ay dulo na. Ito yung Nichols Toll Plaza. Dito malawak yung mga pwedeng mag-exit dito. Meron sa left side at meron sa right side. So, dito tayo dadaan sa left side. Ayan, malawak kasi dito. Doon sa kanan, malawak din yan. Madami din yung pwedeng mag-exit dyan. Pero dito sa kaliwa na to, ayan, marami din dito. Mabilis lang nare-read yung ating RFID. Ayan, so nasa dulo na tayo ng SLEX. At itong area na to ay Osmeña Highway na. So dugtungan ng Osmeña Highway at ng SLEX. May bahaging sakop ng Taguig, Makati, Pasay, itong area na to. Sa left side ay Pasay, dito sa right side ay Taguig, pero sa bandang unahan ay sakop na ng Makati. Muli tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating YouTube channel na Pinoy TV. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Salamat sa lahat ng mga nagko-comment. Salamat sa lahat ng mga nagla-like. At salamat sa lahat ng mga nagsishare. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Lapit na tayo sa ating destination, Magallanes, Makati.
So hanggang dito lang tayo sa may ilalim ng tulay. At minsan ay terminal ng mga bus, ng mga PUB. So doon yung ating stopover. Muli, maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Pinoy TV. God bless us all.